Mga kapatid, huwag kayong masyadong naniniwala sa mga sabi-sabi. Kasi po, kapag ka naniwala kayo dyan na pwedeng flashing lang itong makina na to, naku, kawawa kayo. Kikita yung mekaniko, nagawa niya na yung kanyang trabaho, pinlasing niya, nag-change oil siya, pero ang inyong makina, ganito ang problema. Panis, sabi ko nga po doon sa aking vlog, kapag napanis na ang langis, wala na pong kwenta yan. Kapag ang langis nyo na-overheat na yan, kahit na gaano pang kamahal, yung langis na yan, yung mga molecules niyan, wala na yon, nasira na yon, kaya kahit gamitin mo pa, yung mga langis na na-overheat mo na ang makina mo, wala na pong kwenta yan. Ito naman, hindi nag-change oil. O, anong mangyari sa makina mo? Ito ang kinalabasan. Mga kapatid, panoorin nyo po yung vlog na to para malaman nyo kung saan nabili itong sasakyan na ito. Kung ano ang dahilan kung bakit ito ay nagkaganito. Para po, hindi po kayo maparis doon sa maraming mga naloko nitong mga buy and seller na sasabihing maganda ang kanilang ibinebentang sasakyan. Pero ang kaloob-looban pala ng makina nun ay panis na, bulok pa. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po sa harapan ko itong makina nitong Hyundai Accent na puti, yung nakaraan din na ibinlag ko. Gusto ko maipakita sa inyo yung mismong kaloob-looban ng makina na to. Ayan, ito yung oil pan. Ito ngayon yung pinaka-crankcase niya. Tapos, narito yung sigunyal, kasama itong mga connecting rod. Kaya lang hindi ko pa pinakalas yan kasi magkakahiwa-hiwalay. Ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid kasi dito sa mga nakaraang vlogs ko, tungkol dito sa kotse na to, kasi dalawa na yun magkasunod, no? Sinabi ko nga na dapat ang ilalagay nyong langis sa inyong mga makina ay yung mga fully synthetic. Ngayon, mas maganda ang ilagay nyo yung mga langis na pwede sa diesel at pwede sa gasoline engine kasi nga, ang mga diesel engine, maraming mga detergents yan. So makakatulong yon para laging linisin ang inyong engine, yung loob mismo ng inyong engine kapag yun ang ginagamit nyong langis. So, pwede sa diesel, pwede sa gasoline engine. Talagang matinding maglinis yun ng inyong makina. Kaya nga po ito kapag ka ang inyong makina ng diesel, nilagyan nyo ng langis na pang digasolina lang, sigurado mawawasak yung makina nyo. Pero, kung ang gagamitin mong langis sa iyong gasoline engine, ay yung pwede sa diesel at pwede sa digasolina, sigurado malilinis yan ng husto. Okay, meron po kasing mga nag-comments po doon sa vlog ko na yon. Parang ang akala lang nila, palibasa makakita sila ng ganito karumi na makina. Ito, tulad nito, ito yung cylinder head na unang ipinakita ko sa inyo. Diba? Nanawa na yung tagalinis namin, nakutkutin yan. Kaya ito po, ang maglilinis na nito ay si Transman. Talagang ibababad po yan sa panlinis, doon sa solution. Ngayon, ang nag-comment po kasi, ang akala nila, simple lang. Kapag ka ganito yung problema, gamitan lang daw ng pang-flashing oil or yung flashing fluid, ay okay na daw. Hindi po. Ano ba yung comments na yan, mahal? Ito po ay comment ni Yang Glee Q9J. Pinipilahan mo naman, idol Pwede naman i-flash yan. Baklas crankcase lang para laglag lahat. So sabi, i-flashing ko lang daw, baklasin daw yung crankcase para laglag lahat. Paano mo babaklasin ang crankcase kung hindi mo kakalasin din talaga yung makina? Pag binaklas mo tong crankcase, tanggal pati transmission, o tanggal na nga rin yung cylinder head, hindi mo pa ba ibababayan? Kaya minsan, kapag may mga ganitong mga comments, huwag nyo masyadong pinaniniwalaan yon. Dahil ito, mga kapatid, kung gagawin ko lang na i-flashing to, sigurado mapapaandar ko kasi dinala dito, maandar pa to Meron lang check engine. Okay, kung gagawin ko lang yon at ganito ang loob ng makina, sa tingin nyo, anong mangyayari dito sa makina na to? Mawawasak talaga to. Kaya nga doon sa video namin kahapon, kumakalog na po ang piston nito. Katok na nga kung tutusin. Ito, tignan nyo to. Ito po yung mismong daanan ng langis. Ayan. Mula po doon sa baba, no? Paakyat yan. Dito sa ibabaw, dito sa block, pero baradong-barado po yung filter sa loob. Kaya bang masilip? Ayan, kaya? Baradong-barado po ito. Hindi ito kaya ng flashing. Hindi ito kaya nung diesel na fuel. Kasi ang ginagawa nung iba, yung mismong diesel fuel, ikakarga dito tapos papaandarin. Hindi po, delikado rin po yun. Baka nga lalong masira yung makina mo kapag gano'n na nangyari. Kasi hindi mo naman pwedeng paandarin yun ng isang oras. Ilang minuto lang yun. At doon sa ilang minuto na yun, hindi mo kayang linisin.
yung dumi po nung strainer na yan sa loob nito. Kaya nga po ito, kinalas na namin. Dahil marami na po kaming experience dito na ganito mismo ang problema. Karamihan po, mga gasoline engine, hindi po nagtatagal kapag kaiyan na i-flashing mo lang. Ito, pakita ko sa inyo. Itong crankcase. Tignan nyo po Tignan nyo yung mga oil na yan. Yun yung mano-mano na binubugahan namin yan ng mga ganitong klase ng solution, panlinis. Hindi nga kagad siya matanggal So ilang galon o ilang drum ng diesel ang ikakarga mo sa makina nito para talagang masabi mong malilinis niya yan. Kaya mga kapatid, kapag kayo naka-experience, pakita mo to Glenn. Kapag kayo nakita nyo ang ibabaw ng inyong mga makina ay katulad po nitong ipinakita ko sa inyo na to. No? Huwag kayong maniniwala dun sa mga mekaniko na pwedeng flashing yan. Tulad dun sa pinanggalingan nito. Doon sa sinasabi nung tsuhe, nung may-ari, ito daw po ay pinaklining na nila doon. Ginamitan ng flashing oil wala, hindi yun nakatulong yung flashing oil na yun. Yung flashing fluid na yun, hindi yun nakatulong. Kahit gumamit ka ng 1 drum na flashing oil dito, hindi yan makakatulong. Yung palang oil pan tignan nyo parang ano to leche plan na itim Kumakain ka ba leche plan na itim? Tingnan nyo, ayan lapit mo, Diba? Para po dun sa may-ari nito, tumawag sa akin kanina. Sabi ko nga, kung hindi nyo po ito, ipapa-general overhaul, kasi ganito na kagrabe. Alam nga naman, paandarin pa natin na ganito yung makina niya. Masisira lang yung ating pangalan dito. So ngayon, ito naman ang tignan natin. Itong crankcase niya. Ito po, yung loob ng ng makina niya. Dito pa lang, tignan nyo itong daanan ng langis. Barado na po ito dun sa loob. Papayag ka ba na ang makina mo, ganito ang kondisyon? Meron pang isang nag-comment dyan. Basahin nga natin. Ano yung sabi nito? Sabi niya, kasi sabi ko nga po, ang may-ari nito, babae. Sabi ni Piob 9801, palibhasa, babae Hala, Autorans, baka ka mabash ng netizens. Sensitive pa naman ang feelings ng mga Gen Z. Mga comment na ganyan, tinetake nila personal. Sa tingin ko po, hindi nila ako ibabas. Kasi hindi lang naman komento yung sinasabi ko. Hindi lang naman sat-sat yung sinasabi ko katulad nung number 1 basher ko. Ito po, ipinapakita ko sa inyo talaga kung ano yung kondisyon ng kanyang sasakyan. Ginagamit niya, hindi niya alam ganito ang kondisyon ng kanyang sasakyan. Kasi nabili lang din naman niya po ito. At yung mismong tsuhin niya na bumili rin ito, hindi niya rin alam na ganito pala ang kondisyon ng makina. Makakatulong pa nga po tayo sa kanila. Ito, tignan nyo yung daanan ng langis. Yung ipinakita ko sa inyo kanina. Barado na po mga kapatid. Ito po yung yung nakapasok dito. Ayan yung nakapasok dyan. Nakasoklo pong ganyan yan. So ito po barado na. Kaya nga pati itong cylinder head, naku sigurado maraming sirang barbula to. Dahil hindi na po yan, nadadaluyan ng langis, barado na rin yung mga butas. Ito, tignan nyo. Ito po mga kapatid, tignan nyo. Ito. Kita ba Glenn? Ito po, daanan ng langis yan. Tignan nyo. Tignan nyo po kung gaano karami yung bara niyan. Kaya nga ito, kung hindi ito kakalasin, yung block nito, lahat ng mga pyesa na to, kung hindi kakalasin yan, hindi mo matatanggal po yung mga bara na yan. Ito. Tignan nyo. Dito rin. Kaya doon po siya nag-comment na flashing lang yan. Nako mga kapatid, huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga ganun. Mabuti na lamang dinala nyo kay Autorans. Doon pa lamang po sa camshaft positioning sensor na na-read namin doon sa aming scanner, pinatanggal ko yun. Nung ipinakita sa akin yung sensor na yun, napanako na talaga ako doon. Naku! Delikado yung kanyang makina kaya pinabuksan natin. Ito po yung sabi pa nung isang nag-comment si Minovsky Particles. Hindi ho ba pwede gamitin dyan yung diesel flashing na banggit ko kanina? May napanood kasi ako dito sa YouTube na mas malalapang sludge dyan pero naka 2 or 3 plus lang okay na ulit ang makina. Paano mo masasabing okay ang makina nun? Di mo naman binuksan. So sabi ko nga sa inyo, kahit 1 drum na diesel ang gamitin mo dito, paano mo mapapa-okay yung ganitong klase ng dumi ng makina?
O, tignan nyo ha. O, hindi ito kayang tanggalin nung sinasabi ninyong diesel na yan. Yung mga dumi na yan, o. O. Eh, talagang kakamayin na natin. Mano-mano tayo. Ngayon, kung hindi mo bubuksan yung makina, hindi mo yan kayang tanggalin. O. Kita nyo ha? O. Hanggang kaloob-looban, merong strainer doon. May screen. Barado po yun. Kaya nga, ang nangyari dito, dahil barado na yung screen na yun, ayaw na ngayong umakyat ng langis na nandoon sa oil pan. Ngayon, meron akong buzzer talaga. Mahal na mahal ako ng buzzer ko na yun. Sabi ako daw po ay puro theory lang. Hindi po theory ito. Ito actual. Ayaw na ayaw ko lamang pong mas dumihan yung aking kuko dahil mahal ang bayad ko doon sa manikurista. Hindi, biro lang po ha. Actual ko pong ginagawa yung mga ganito. Pero may mga tauhan tayo eh. Kailangan mas maintindihan nila kung paano actual din gagawin. Kaya bihirang-bihira nyo akong makita na nagme-mekaniko or umiilalim. 57 years old, yung biglang tayo, delikado. Iniingatan ako ng mga tao dito. Pag ako ay nawala na rin pong auto runs. Pero yun nga po sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Hindi po pwede yung ipa-flashing nyo lang to ng diesel, papaandarin nyo sa kahit sabihin mong 1 oras, lalong masisira yan. Dahil mag-iikot-ikot, lahat ng mga dumi na yan, hindi ito kayang palabnawin ng diesel. Kaya lalo mo lang ngayon sisirain yung makina at sisingil ka ngayon ng flashing, okay na yan, yung napanood daw sa YouTube, okay na. Imposible. Kapag ganito ang sitwasyon ng makina, imposible po na maging okay yan. Ngayon, paano nangyayari ito? Sabi ko nga po sa inyo, ito kulang sa change oil. Ito yung dagdag lang ng dagdag ng langis. 2 taon na yung langis, dagdag lang ng dagdag. At karamihan po kasi, ito pag bibili po kayo ng mga repossess ng bangko, kung ilang taon yan na nirepossess ng bangko, nandoon sa yarda nila, nakaupo yan doon, hindi yan chine-change oil. Araw at gabi, dadagdag yan, naghahakot yan ng atmospheric moisture, humahalo yung tubig na yon at magpo-form yan ng sludge. Ngayon, kinuha mo, pinaandar mo, change oil mo lang, hindi mo nakita na ganito na pala yung kondisyon ng nakakargan langis dyan, yung oil sludge, punong-puno na po yung ibabaw. Kapag ka ganun na nangyari, sigurado pati yung ilalim. Kaya karamihan na nakakabili ng mga repossess ng bangko, yung mga galing sa buy and sell, walang nagtitinda ng kotse na buy and sell na sasabihin niya na hindi okay ang kanyang itinitindang makina. Parang bumili ka ng mangga, tatanungin mo, matamis po ba yan? Walang magsasabi na hindi masyadong matamis. O kaya walang magsasabing maasim. Kaya pag bumili kayo diyan sa mga nagba-buy and sell, at na imbestigahan nyo na iyan pala ay galing or repossess yan ng bangko, i-check nyo kagad ang makina. Tanggalin nyo, i-open nyo ang kanyang cover sa ibabaw at kapag nakita nyo na ganito na ang kanyang kondisyon, back out na kayo, wag nyo nang bilhin. Katulad lamang po nito. So, mag-ingat kayo sa pagbili nitong mga ganitong klase ng sasakyan. Maganda ang labas, wasak naman ang loob. Mayroon na akong mga vlogs nito 2 years ago. Yung mga segunda mano na ibinebenta ng mga bogus na buy and seller. Sa umpisa pa lang, yung oil cap pa lang, pag may nakita ka ng mga oil sludge doon, yung mga dumi doon sa oil cap, back out na. Kahit maganda pa yan, back out na. Kasi baka nga ang gawin lang nila dyan ay katulad nung nagsasabi na pwedeng gamitin ng diesel, pwedeng gamitan or ang lilinisin lang yung ibabaw, pero yung loob pala ay bulok. Tandaan nyo po, huwag kayong bibili ng mga sasakyan na maduming-madumi na yung ibabaw. No? Ayan, ganyan nakadumi. Hanggat maaari, kung hindi papayag yung nagtitinda ng bukasan ng ibabaw, huwag nyo nang bilhin, kahit yan ay maganda pa. Bakit? Meron nga kaming ginagawa dito, Camry pa eh. Ganito rin ang kondisyon. Kasi yung Camry, palibasa, malakas sa gasolina, bihirang gamitin, gabi-araw, nakahinto lang sa parking, parang narepossess ng bangko, ganito na pala ang kondisyon ng kanyang makina. Maingay na rin, kasi po, hindi na nagsisirculate yung langis niya, nandoon na lang sa baba. At yun po, general overhaul din po itong Toyota Camry po na ito. Okay mga kapatid, ulitin ko lang po ulit, ito yung oil pan, ito yung crankcase, at narito po yung filter na pinakita ko po sa inyo, baradong-barado ang loob nito. Ayan, yung strainer. Kaya kapag ka umandar na po at bobomba na ngayon yung pump natin, hindi na ngayon makakaakyat
no? Hindi na makakaakyat yung langis na kinukuha na dumadaan dito sa strainer na yan. Ayan. So pag hindi na nakaakyat yung langis, talagang kakatok po ang inyong makina. Tignan nyo naman yung mga dumi na yan. Oh. Oh. Hindi ito kaya nung YouTuber na sinasabi ng isang nag-comment. No? Hindi po ito kaya. Kaya siguro kung mga simple lang, siguro kung mga konting dumi lang, pwede pa yon. Pero kapag ganito na, hindi mo naman alam talaga, so kailangan mo talagang buksan. Kaya, no, pass na muna doon sa mga sasakyan na galing sa buy and sell na nirepossess sa bangko, or yung sasabihin pa ganito maganda po yan. Hindi po nagagamit yan. Low mileage po yan. Yung pala, pinihit na rin nila odometer. Low mileage po yan. Hindi po kasi nagagamit. Nakaparada lang yan. Kapag ganun, back out ka na rin Bakit? Baka ganito ang mangyari. Di ba? Punong-puno ng sluds ang loob niyan. Kaya mga kapatid, payo ko po sa inyo, kapag bibili kayo ng sasakyan, huwag po kayong magpapaloko. Lalong-lalo na ngayon, ang dami ng ganitong mga sasakyan na ibinebenta. Mag-ingat po kayo sa pagbili dahil sayang ang inyong pera. At sa may-ari po nito, ngayon, sana napanood nyo na po lahat itong kondisyon ng inyong makina. Bukas na bukas po sana, magdesisyon na po kayo kung ito iuwi nyo na lang. Bubuin ko na lamang to ng ganito rin, hindi ko na po ito papaanda rin, pwede nyo na pong iuwi. Pero kung magdidesisyon na po kayo na ito po ay i-overhaul na namin, bukas na bukas din, ay ipapadala na natin sa machine shop para ito po ay malinis talaga. Doon na po ito i-deep clean, doon na ito i-high pressure, lahat ng dapat nilang gawin diyan sa Transman ay gagawin po nila. Mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana itong particular na video na ito, paki-share nyo po at paki-likes at paki-subscribe nyo po sana ang aking channel. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.